Welcome to Donmar TV News Channel. Pag-usapan natin itong SONA ni Presidente Bongbong Marcos na merong umiikot na storya, may umiikot na issue na ito raw si Presidente Bongbong Marcos ay inisnab raw itong si Vice President Inday Sara Duterte. Ngayon, kumakalat ngayon yan sa social media dahil nga dito sa mga dilawan, ipinakalat nila na ayan nga, may hidwaan na raw dito kay Presidente Bongbong Marcos at Vice President Inday Sara Duterte. Dahil kitang-kita raw sa video ng SONA before mag-speech itong si Presidente Bongbong Marcos, inisnab raw itong si Vice President Sara Duterte. Nakita ko rin yun, no? Ngayon, ipiniliwanag yan ni dating spokesperson Harry Roque. Ipiniliwanag niya bakit nangyari yon, at yan ang ating pakinggan ang vlog dito ni Harry Roque, Attorney Harry Roque. Okay? Pero bago ko yan ipapakita yung explanation ni Harry Roque sa pag-snub di umano ni PBBM kay Vice President, help me na i-like at i-share itong video na ito, no? Like and share para kakalat ito sa taong bayan, marami ang makaalam sa tunay na nangyari, okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube sa Donmar TV 1 2 3 go. Okay, thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow ang Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV, Facebook at YouTube. 1 2 3 go. Thank you. And also guys, Overdose Coffee, no? Bisitahin nyo sa mga audience ko sa Dumaguete City, try Overdose Coffee near Philtrust Bank sa Silliman Avenue. Okay? Very nice talaga ang kanilang mga coffee dyan. So, ipapakita ko itong video ni Attorney Harry Roque, dating spokesperson ni former President Duterte, na in-explain niya bakit nangyari yun na pag-snub di umano ni Presidente Bongbong Marcos kay Vice President Inday Sara Duterte. Okay, let's play the video. Ngayon, kung napansin niyo po may mga larawan na umikot na di umano ay inisnab ni PBBM si Vice President Sara Duterte. Totoo bang inisnab niya? Ewan ko kung meron tayong larawan dito na mapapakita doon sa insidenteng yan. Ito po'y matapos magtalumpati ang ating presidente, syempre peso-peso, kamay-kamay sa mga kongresista. Medyo mahaba po yung linagat niya, no? From the podium, nakaupo kasi sa gitna si VP Sara doon sa dulo. Hindi ko lang alam kung bago mag-speech o pagkatapos ng speech ni VP Sara yung nakita ko. Pagkatapos ng speech ni BBM. Okay? Bago mag-speech o pagkatapos ng speech. Then kung di ko alam. Pero sa sinabi ni Attorney Harry Roque, pagkatapos ng speech raw. Okay? Plenary, no? Kung saan nakaupo ang mga VIPs. Kasama po niya sa row ay yung dalawang dating speakers, Speaker De Venecia, Speaker Feliciano Belmonte, dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, tapos noon si Mrs. Zubiri, ang asawa ni Senate President, tapos si VP Sara, at pagkatapos si VP Sara ay nandoon si dating Presidente Erap. Now, totoo naman po na binati ni Presidente PBBM si dating mga speaker, si President GMA, tapos si Ms. Zubiri, tapos bigla siyang tumalon, pumunta kay President Erap. Pero ito ba ay intentional na pag-snub? Alam nyo, may pagtatapat ako sa inyo. Nung ako po ay una kong nakita rin si Vice President Inday Sara, hindi ko siya nakilala. Kasi nakaturban. Hindi ko siya nakilala talaga. Siguro it took me mga 4 seconds to realize si VP pala yun. So talagang nagbebeso-beso rin ako doon. Tapos hindi ko na maakalaing Magindanawan wear itong si VP Sara kasi usually ang sinusuot din niya ay terno. No? Meron nga siyang famous designer sa Cebu na palaging gumagawa ng kanyang terno. So buong akala ko, nakaterno rin siya. So nung hinahanap ko siya, hinahanap ko ang VP Sara na nakaterno. Tapos it turns out, nakamaginda ng outfit.
Tapos ang talagang nakakagulat ay yung turban dahil hindi ko siya nakilala talaga. Mga 4 seconds. Siguro nandun na ako sa harapan nila, binabati ko si Speaker De Venecia, Speaker Del Monte, si GMA, pero iniisip ko, sino kaya yung katabi ni GMA? And then it dawned on me, ay, si VP Sara pala yan. So, sa mga dilawan, mga pinklawan na nag-iisip na meron ng hidwaan ng dalawa, ay nako, hindi po totoo yan. Ang tingin ko, talagang for a while, hindi na-recognize ni PBBM na si VP Sara yon kasi ako din, yan ang naging karanasan ko. Bukod pa doon, napakatagal na pong hindi nagpapakita si dating Presidente Erap. So last sa SONA po, wala siya. So first time na nakita ni PBBM si dating Presidente Erap. At saka dun sa kampanya po ng unit team, bihira din namin nakita si Presidente Erap. Bakit? Kasi di ba na-COVID si Presidente Erap. So nung panahon ng eleksyon, umiiwas siya sa mga crowd. Di nagtago siya. So in fact, hindi ko po nakita si Presidente Erap sa kahit saan naming rally. So tingin ko lang, pagkatapos bumati ni Presidente PBBM doon sa dalawang speaker, kay PGMA, kay Ms. Subiri, tapos bigla nang napansin si Presidente Erap, kaya nagulat siya, "Oy, Presidente Erap!" Plus, posible na for about 2 seconds, hindi niya na-recognize si Inday Sara na naging karanasan ko rin. Pero hindi po yung pag-snap. Talagang ano lang po siguro, for a while, hindi nakilala, at saka nakita si Presidente Erap sa medyo na-excite siya nung nakita niya si Presidente Erap. So, kawawa na naman ang dilawan at pinklawan, wala pong hidwaan. Ano ang pruweba na walang hidwaan? Kasi matapos po yung insidenteng yon, nakipag-picture-picture naman si Presidente PBBM kasama na si Senator Amy at saka si VP Sara. So yan po ay malinaw na talagang hindi niya intensyon na isnabin dahil ang dami po nilang larawan na nagsama-sama sila. In fact, ang nangyari, nasa harapan kasi ang upuan ni Senadora Amy, dahil siya ay senador, nasa first row sila. So lumakad din papunta sa likod si Senator Amy. At doon nga, nakapag-picture din ako kasama ni Senator Amy at ni Inday Sara na talagang outstanding naman ang itsura nila kasi nagbigay pugay sila sa ating mga katutubo sa pamamagitan ng pagsuot ng kanilang mga kustumbring mga kasuutan na formal. So sa akin naman, nagbibigay pugay ako talaga doon sa dalawa dahil they brought up the best in indigenous clothing ng ating mga katutubo. So malinaw po yan na wala pong isnaban. Ang mabuting balita nga pati yung pagkaalis ni Presidente PBBM papunta ng Malaysia, hinatid siya ni VP Inday Sara at doon nakita natin na holding hands pa nga at nagtatawanan na si VP Sara at si Speaker Martin Romualdez. Correct. Well, okay, bilang dating politiko rin, syempre, merong aspeto dyan na naging politiko lang, no? Pero ang punto naman, dahil it was such a public show of solidarity, siguro minabuti nung dalawa na kung meron man silang hidwaan, gagawin na nilang privado yan, and from now on, ang gusto nilang ipakita ay solid pa rin po ang unit team. Okay. So, klarong-klaro yung explanation ni Attorney Harry Roque at magre-react tayo dito, no? Yung mga pinapakalat ng mga dilawan na inisnab di umano ni PBBM itong si Vice President Inday Sara Duterte, hindi yun intensyon ni PBBM dahil nga na-overwhelm siya nung nakita niya si dating Pangulong Erap Estrada. No? Kasi hindi na masyadong nakikita si former President Erap sa mga gatherings ng mga political programs. So, binigyan ng much attention itong si former President Erap Estrada. Na katabi pa naman itong si Vice President kay Gloria Macapagal Arroyo at that time. At na-confirm yan na wala talagang hidwaan itong VP at ang ating presidente dahil nga nagpicturan pagkatapos ng SONA at kinabukasan rin present si Vice President Inday Sara Duterte at si PBBM sa departure going to Malaysia itong si PBBM. Okay? Nagtawanan pa nga sila together with the controversial issue with House Speaker Martin Romualdez. 'Di ba? Kita 'yon sa video. Yan kung yung hindi pa nakapanood sa vlog ko tungkol kay Vice President Inday Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez,
na nakita sa pool sa camera yung dalawa nakahawak si VP Sara sa kamay sa balikat ni House Speaker Martin Romualdez. Tsaka nagbeso-beso pa nga yung dalawa. Okay? So, in conclusion, as Attorney Harry Roque said, kawawa naman yung naratibo ng mga dilawan. Talbog na naman kayo. Na inyong mga naratibo, gusto nyong buwagin itong Uniteam na until now, solid pa rin yung Uniteam. O, alam niyo, mga daming vloggers dyan, mga political analyst na mga kamalian at galawan na lang ng mga Uniteam ang binabantayan. Okay? So kayo mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react dito sa ating issue tungkol nga sa pag-snub ni PBBM kay Vice President Inday Sara Duterte. Pag-usapan yan na natin sa comment section. Ano ang masasabi nyo dito? Okay? Re-replyan natin yung mga magagandang mag-analyze na mga audience natin dito. Okay? So, like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV sa Facebook at YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, guys, hanggang dito na lang itong ating vlog. See you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.